For today's video, gagawa naman tayo ng kwek-kwek. Dahil nga talagang na-miss ko yung kwek-kwek at talagang nagkikrave ako sa kwek-kwek. Kaya ako magluluto ngayon ito. At ito na, nagpabili ako kay Habi ng itlog ng pugo. Tapos ang gagawin ko dito, pag nagluluto ako nito guys, binabalot ko sa sa tela. Para hindi magkabasag-basag, bali pakukuluan lang natin to ng mga 5 minutes lang kasi saglit lang naman maluto yung itlog ng pugo dahil maliliit lang naman yan. Yung pinatay ko na yung apoy, hinayaan ko lang muna ng 2 minutes, pinag-rest ko muna. Tapos, eto na, bali ang gagawin natin dito para madaling mabalatan. Ilalagay natin siya dito sa sa tubig na may yelo. Medyo matagal lang talaga magbalat ng itlog ng pugo kasi nga maliliit. Kaya medyo minsan nakakainip magbalat ng itlog ng pugo. Tapos pag nabalatan mo na parang ang sarap ng isubo, no? Ang sarap ng kainin kagad. Magta-try tayo magbalat ng isang piraso. Titignan natin kung madaling balatan. Okay naman, madali naman balatan. Pero parang ang sarap ng kainin kagad, no? Lalo na pag ang tagal mo ng hindi nakakain ng itlog ng pugo. So, eto na guys, ginawa ko isa pang technique. Nilagay ko ulit sa kaldero, then inalog-alog-alog ko. Para para mag-crack-crack na yung mga shell. Para mas madali na talagang balatan. O, diba? Madali nga talaga. So, anyway, magkano na nga ba sa inyo yung itlog ng pugo? Kasi dito sa amin, yung isang balot na ang laman niya is 100 pieces, bali 180 pesos na. Talagang mahal na rin talaga. Pagkatapos ko itong binalatan guys, ginawa ko, hinugasan ko kasi may mga shell pa para mawala na. Hinugasan ko, pinatuyo ko. And then pagkatuyo na, ginawa ko naman, nilagyan ko naman ng cornstarch para bali yung cornstarch dumikit dito sa sa itlog ng pugo. Kailangan kasi natin lagyan talaga ng cornstarch para mamaya dun sa butter, kakapit yung butter natin dito sa pugo. Kasi pag walang cornstarch sa mangyayari, dudulas lang siya dun sa itlog. Bali, hindi ganun kakapit yung gagawin mong butter. Umpisahan ko na yung butter, madali lang to. Meron ako ditong 1 cup all-purpose flour. And then, lalagyan natin ng food color. Syempre, kulay orange yung food color natin. And then, lalagyan ko na ng MSG. At pagkatapos, salt and pepper to taste. So, syempre, depende na sa panlasa nyo yan, guys. At pagkatapos, lalagyan ko na rin ng 1 cup water. Bali, yung ratio ko dito is 1:1. 1 cup ng water, 1 cup ng flour. Pero kung sa tingin mo, para sa'yo is masyadong malabnaw, mag-a-add ka lang ng flour. Or kung sa tingin mo masyadong malapot, mag-a-add ka lang din ng water. So, ganun lang kadali yun. So, eto na. I-coat ko na isa-isa tong quail egg dito sa ating butter. So, ikaw, depende na. Pwede namang pagsabay-sabayin na lahat din, no? Pero, mas maganda yung unti-unti lang din para ma-coat lahat. Kaya ito yung kahalagahan talaga na binalot muna natin sa cornstarch yung quail egg natin bago natin nilagay dito sa butter. Kasi kung wala talaga guys na balot na cornstarch to, nilagay mo ng direkta, dudulas lang dun yung butter mo. So, hindi siya talaga kakapit. So, ito na guys yung proseso ko ng pagluluto nito. Siyempre, siguraduhin nating mainit na yung mantika natin para yung ating kwek-kwek hindi ganong mag-a-absorb ng mantika. Di ba ganyan lang kadali? Ang dali-dali lang gawin. So, anyway guys, habang luluto ako dito at nagpiprito ako ng kwek-kwek, syempre magte-thank you po muna ako sa inyong lahat. Maraming salamat po dun sa matyagang nanonood sa aking channel, and I hope po may mga nakukuha kayong tips mula sa akin, no? At syempre kung bago ka sa channel ko, baka naman po, please don't forget to like and subscribe, and of course don't forget to click the notification bell for new updates. So, ito na nga guys, paano ba nalalaman pagluto na? Malalaman mo yan pagluto na pag lumutang na yung kwek-kwek. Ibig sabihin, luto na yan. Kasi pangit din naman to pag pag parang overcook, parang ang nangyayari masyadong matigas yung butter. Kaya maganda yung saktong luto lang talaga. Doon nga ba sa mga bumibili nito sa labas, no? Magkano na po ba sa inyo? Kasi ako, sa totoo lang, wala na po talaga akong idea kung magkano ang isang piraso nito. Sa tagal kong hindi na kumain itong kwek-kwek, no? So, wala akong idea kung magkano na ba. Kasi noon,
Ang alam kong presyo nitong kwek-kwek ay 2 isa. Actually, may daya pa nga yun guys kasi pag binuksan mo, di ba, pag kinagat mo, kalahati lang yung laman. So, medyo medyo kita. Malaki ang kitaan dito noon. Pero ngayon, hindi ko na alam kasi kung magkano na ang isang piraso ngayon nito. Kasi nga, syempre, iba na ang presyo ngayon dahil talagang mamahal na ng bilihin ngayon. So, sa tingin ko, baka 5 pesos na siguro ang isang piraso nito. Kaya naman, kung gusto mo talaga makasulit, iba pa rin yung ikaw yung magluluto. At higit sa lahat, masusunod mo yung lasa na gusto mo. Kasi minsan yung mga binibili natin sa labas, 'di ba? Minsan meron din tayong mga reklamo, merong maalat, sobrang tamis or sobrang ganito ganyan. So iba pa rin talaga yung ikaw yung nagluluto, iba pa rin yung talaga yung homemade. Siyempre para damang-dama ko naman guys yung yung street food. Nagpabili rin ako kay Habi ng kikiam. Dapat nga meron pa tong kasamang squid ball at saka fish ball, kaya lang sabi ni Habi ubos na daw, ito na lang natira, yung kikiam na lang. Dapat nga guys, actually gagawa rin ako nitong homemade kikiam kasi meron ako nito sa channel ko yung homemade kikiam. So meron din ako nito, kung gusto nyo, pwede nyo rin i-check dito sa channel ko. Kaya lang kasi sabi ko parang matatagalan na ako kung pati yung kikiam gagawin ko pa. So kaya nga sabi ko kay Habi, bilihan niya na lang ako ng kikiam. Ayan na, naprito ko ng lahat. So, syempre, hindi mawawala yung sausawang, napakasimple lang pero sausawang malupit. So, syempre, magsusutay lang ako ng garlic, onion. Yun lang yung isusutay natin, guys. Pagkatapos, konti lang yung mantika nilagay ko, no? Syempre, para less oil naman tayo. So, syempre, nilagyan ko rin ng konting sili para may konting kick. Pagkatapos nito, guys, gumawa lang ako ng slurry, yung water, tapos cornstarch. Ito yung pinakapampalapot. And then, mag-a-add lang ako ng konting water din para medyo marami-rami yung ating sauce. At pagkatapos, lalagyan natin ng konting suka. And then, syempre, lalagyan natin ng konting soy sauce para pampakulay. Pagkatapos, syempre, lalagyan din natin to ng sugar. So, syempre, yung sugar, depende na sa panlasa nyo, guys. So, lalagyan din natin ng black pepper. And then, syempre, lalagyan ko ng salt. And then, lalagyan natin din ng MSG. Pero, syempre, sa inyo, depende na yun sa inyo, guys, kung gusto nyo lagyan ng MSG or hindi, no? So, ganito, sa sausawan na ganito, wala ako exact measurement. Kasi, yung ganito, guys, is nakadepende yan sa panlasa nung kakain. Or sa panlasa nung magsasawsaw, no? Kasi, ako kasi, gusto ko kasi yung sweet and spicy. So, manamis-namis na may konting anghang, may konting sipa. So, syempre, mas marami sugar na inad ko. So, kaya depende na sa inyo yan sa panlasa. So, there you go guys. Ito na, naluto ko na lahat. So, ipiprepare na lang natin to para ready na yung ating street food. Syempre, yung ating ginawa na kwek-kwek. Ayan na, tapos na nating maluto lahat. O, diba, itsura pa lang talagang nakakatakam na. So, ito na yung sausawan ko, guys. Bali, dalawa to. Isang suka at itong isang sweet and spicy, no? So, bahala na yung kids kung ano yung gusto nila. Mamimili na lang sila alin sa dalawa yung gusto nila. There you go guys, yan na yung aking kwek-kwek. I-try nyo nang gawin kasi ang dali lang naman talaga gawin at talaga namang masarap. So that's it guys, I hope nag-enjoy kayo sa aking video for today. Thank you for watching and God bless everyone. Bye-bye!